Rosales, magandang umaga po. Pagbati rin po na magandang umaga kay Board Member Rocafort na dito na. Ayan, magandang umaga po. As well as sa atin pong Provincial Administrator Sir Wilfredo Racelis, gayon din sa ating Chief of Staff at Batangas Provincial Information Officer, Ma'am Maria Isabel Behasa. Good morning po. At syempre po, sa lahat po ng ating mga kasamang department heads, assistant department heads, executive assistant, sa atin po mga chief of hospitals, magandang umaga po. Gayon din sa aking kapwa kawani sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas, magandang umaga po sa inyong lahat. Ang atin pong flag raising ceremony ngayong umaga ay pangungunahan ng ating mga kasamahan mula sa Provincial Health Office. May I request everyone to please all rise para sa ating invocation. Mapagmahal at dakila naming Diyos, maraming salamat sa biyaya ng buhay. Maraming salamat sa pagkakataon na inyong ibinigay sa amin upang kami ay makapaglingkod sa aming nasasakupan. Humihingi kami ng patawad sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagmamalabis sa aming kapwa. Sa aming pagtitipon sa umagang ito, itinataas namin ang lahat ng lingkod bayan ng lalawigan ng Batangas sa pangunguna ng aming gobernador, Hermelando I. Mandanas at Vice-Gobernador Mark Liviste. Pagpalain nawa ang bawat isa sa amin ng karunungan, kaunawaan at pagkakaisa habang ginagampanan ang aming mga tungkulin na itaguyod ang katarungan, kapakanan, at panatilihin ang kaayusan ng ating lipunan. Patuloy nawa kaming biyayaan ng lakas, alakbayin ang mga hamon na kinakaharap at kakaharapin sa bawat araw. At naway palaging magabayan ng integridad at pangakong maglingkod sa kabutihang panglahat. Tulungan kaming alalahanin ang siguradong tiwala na iniatang sa aming mga kamay ng may katarungan at walang kinikilingan sa lahat ng desisyon. Bigyan ng bawat isa sa amin ng katatagan sa panahon ng kahirapan at pagpapakumbaba sa panahon ng tagumpay. Hayaan ang aming mga aksyon na maging salamin ng iyong pagmamahal at awa na naghahanap ng pagkakaisa sa lahat ng tao. Naway ang lahat ng aming mga pagsisikap ay magdulot ng positibong pagbabago, pagpapaunlad ng kapayapaan, kaunlaran, at katarungan para sa lahat. At naway matagpuan ang katuparan at layunin ng bawat gawain, batid na ang lahat ay gumagawa ng pagbabago sa buhay ng kanilang pinaglilingkuran. Hinihiling namin ang inyong patuloy na paggagal at proteksyon sa lahat ng kawani ng gobyerno upang kami ay maging matatag sa aming dedikasyon sa tungkulin at magkaroon ng lakas sa inyong presensya. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa pangalan ni Jesus ng banal na Espiritu Santo. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, kaya nagsasinananan, alam ng puso, sa higit mo'y buhay. Upang hinirang, kuyagan ang magiting, sa mandulupin, di ka pasisingil, sa nalatang tulong sa simoy at sa langit ang pagaw, ay hinatang tulagaw,
itaas po natin ang ating kanang kamay sa anyo ng panunumpa at sabay-sabay po nating bigkasin ang panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayan ng makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Muli po natin itaas ang ating kanang kamay para sa panunumpa ng lingkod bayan. Ako ay isang lingkod bayan ng mamamayan. Maglilingkod ako ng kapatan at kusayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kahusayan at bahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan ko at isisiwalat sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isa sa buhay ko ang isang lingkod bayang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng panahon. Sa adhikain matatag, Maynawa at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangaring ito, kasi nawa ako ng may kapal. Ang serbisyo sipil ng bayan ko, lingkod na tunay ngayon kailanman. Laging tumutulong, laging nagpapayo, at sa kawani ay siyang patnubay. Ang serbisyo sipil ay tanghalin, ito ay ating dakilain. Maging tapat rin sa ating tungkulin, paglingkurang lagi bayang giliw. Ang serbisyo sipil ay lingkod na tangi, ayaw natin ito'y ating ipagpunyi. Mabuhay! Ang serbisyo sipil ng bayan ko, lingkod na tunay ngayon kailanman. Laging tumutulong, laging nagpapayo, at sa kawani ay siya
ating dakilain. Maging tapat rina sa ating tungkulin, maglingkod ang langit, bayang ating mga nakasama ngayong umaga. And thank you very much sa ating host office sa ating flag raising ceremony ngayong Monday morning. And of course, before that, ang ating pagbati muna po ng happy Monday morning kay Board Member Melvin Vidal. Good morning po. As well as kay Board Member Dr. Arlene Magboo. Magandang umaga po, ma'am. At sa atin pong Acting Vice Governor, our Senior Board Member, Ma'am Maria Claudette Ambida Alday. Magandang umaga po. Upcoming events of the Provincial Government of Batangas for May 20 to 25, 2024. From Office of the Provincial Veterinary. Upcoming events of
Ma'am Michelle May Toledo, and Sir Jerome Bryant Lianes from Provincial Health Office, of course, headed by our Provincial Health Officer, Dr. Rose Osaita. Maraming salamat po. Palakpakan naman natin. Alright. At sa pagkakataong ito po ay inaanyayahan natin sa entablado ang ating Acting Governor, Honorable Mark Leviste, gayon din po ang ating Acting Vice Governor, Honorable Ma'am Maria Claudette Ambida Alday, together with our Sangguniang Panlalawigan Board members, gayon din po ang ating Provincial Administrator, Sir Wilfredo Racelis, and our Batangas Provincial Information Officer, Ma'am Maria Isabel Bihasa, dito po sa entablado para po sa paggagawad ng ilang pagkilala ngayong umaga. Of course, pagbati rin po ng magandang umaga, kasama po natin ngayon si Honorable Lian Vice Mayor Ronin Leviste. Good morning po. Once again, inaanyayahan po natin ang ating mga sangguniang panlalawigan officials together with our Acting Vice Governor and Acting Governor here upstage po para sa pagbibigay ng ilang pagkilala ngayong umaga. Alright, at upang ipakilala po ang ilan sa mga magiging awardees o ang mga natatanging kawani ng Kapitolyo ng Lalawigan, palakpakan po natin ang ating PHRMO Assistant Department Head, Ma'am Donna Bicol. And also together with us this morning is Mr. Leandro Ligarda Leviste. Magandang umaga po, sir. Muli, para po sa pagpapakilala ng ilan sa mga magiging awardee natin ngayong umaga, palakpakan po natin PHRMO Assistant Department Head, Ma'am Donna Bicol. Magandang umaga po sa ating lahat. First, inaayanyahan po natin si Dr. Rose Osaita, ang Provincial Health Officer 2 ng Provincial Health Office. Magandang umaga din po sa ating Acting Vice Governor at sa ating Acting Vice Governor at sa mga department heads, sangguniang panlalawigan members, sa aking mga kapwa assistant department heads at sa ating pong mga kawani ng Provincial Government of Batangas. So allow me to read the content po of this certificate. So this certificate of recognition is proudly given to Miss Annalisa R. Abrenica, Master of Arts in Nursing, Nurse 6 of the Provincial Health Office, for successfully acquiring the degree of Master of Arts in Nursing and serves as an inspiration.
Hospital. Dr. Maria Cecil A. Congratulations po. Dr. awardee, Mr. John Michael B. Legrano of Dr. Ernesto H. Malabanan Memorial Hospital. Congratulations po sa ating Okay, maraming salamat po, Ma'am Donna Bicol. And of course, para po sa isang sama-samang photo op, may I invite again all our Magiting awardees dito na lamang po sa baba ng ating entablado together with our officials dito po sa Mandan Unahan para po sa ating photo op kasama ang ating mga Magiting awardees ngayong Monday morning. Palakpakan ang ating mga Magiting awardees kasama ang ating mga officials ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Alright. At para naman po ipakilala ang ating kasamang panauhin ngayong umaga, ngayon din para po sa kanyang mensahe at pagbati sa ating lahat, palakpakan po natin ang mahusay, masipag na good vibes ng lalawigan ng Batangas, Acting Governor Honorable Mark Naviste. Maraming salamat, Ornald, sa ating tagapagpakilala. Ganon din sa iyong mga kasama sa Provincial Information Office, sa pangunguna po ng ating Chief of Staff, Tita Abel Behasa, at Ma'am Jenny Aguilera. Hintayin lang po natin ang ating mga bukal to settle down and find their places. Ako'y bumabati rin ng congratulations sa ating Provincial Health Office sa pangunguna ng ating masipag at dedikado na Provincial Health Officer. Kilalang kilala po hindi lang sa kanyang tanggapan kundi sa buong lalawigan
Dr. Rose Ozaita. Ma'am, let's give her a big round of applause. Kasama ang kanyang mga assistant department heads, Dr. Gerald Alday, sir, Dr. Rosalie Masangkay, ma'am, Dr. Josephine Gutierrez, ma'am, Doc. Yon, nakita ko na po si Dr. Masangkay. Nais ko rin pong batiin ang lahat na tumanggap ng karangalan, ang ating mga magiting awardees. All of you deserve a big round of applause. Palakpakan po natin sila. Napansin namin ni Dr. Rose na parang si Nurse Lisa lang yata ang hindi nakatanggap ng envelope. Dahil siya po ay tumanggap ng certificate of appreciation ba yun? Or recognition as a masteral graduate. Huwag kayong mag-alala, Nurse Lisa, ma'am, kami na po ang magpapamerienda sa inyong tanggapan mamaya. In our hearts, magiting din po kayo. Alam natin yan. Ganon din ang lahat ng ating mga nurses sa iba't ibang provincial and district hospitals under the Provincial Health Office. I would also like to thank our provincial human resource kay Ma'am Donna. Ma'am Donna, to our assistant department head for helping us in presenting our magiting awardees. Naway sila po ay makapagbigay ng inspirasyon sa ating lahat bilang kapwa kawani ng pamalaan panlalawigan. Alam ko naman, ang marami kundi man lahat, ang lahat ay deserving na maitawag at gawaran ng magiting awardee. Panapanahon lang po yan. So sila po ngayon, naway sa mga darating na araw, linggo, panahon, ay kilalanin din po ang inyong kahusayan, kagalingan, at kasipagan alang-alang sa pamalaan panlalawigan ng Batangas. I would also like to acknowledge our provincial board members. Mabilis ko po iisa-isahin. Our senior provincial board member, Claudette Ambida, who at this juncture is our acting vice governor. Ang ating MC, nalilito dun sa titulong acting. Kahit naman vice governor Bukala ay okay din naman. Dahil kapag panay ang acting, de overacting na. Dr. Arlene Magbuo of the 2nd District, Board Member Junjun Rosales of the 1st District, Board Member JP Gozos, attorney of the 4th District, Board Member Lijo Lopez of Lipa City, Board Member Rocafort, Fernan Rocafort, Pangulo ng Liga ng mga Barangay ng Batangas, Board Member Melvin Vidal, Pangulo ng Liga ng mga Kagawad, Philippine Councilors League ng Batangas. Kasama rin po natin sa araw na ito ang aking panganay na anak, Lian Vice Mayor Ronin Leviste. At maya-maya, formal ko pong ipapakilala ang ating panauhin at nakapagsalita sa araw na ito. Bagaman siya po ay kinilala kaninang umaga sa kanyang pagdating din po sa ating bulwagan. To all our department heads, headed by our provincial administrator, Sir Willie Racelis, Mr. Little Governor, sir. To our chief of staff, Tita Abel, Mami Abel Bihasa, all department heads, assistant department heads, to our executive assistants, at sa lahat ng ating kapwa kawani din sa Kapitolyo ng Batangas. Ganon din po sa iba pa nating mga panauhin itong araw na ito. Special recognition to those who led our prayer or invocation at yung mga panunumpa kani-kanina laang. Kay Ma'am Edna Garcia, kay Ma'am Michelle Foledo o Toledo. Is it F or T? T as in tango.
Miss Michelle Toledo, and Mr. Jerome Llanes. Palakpakan naman po natin ang mga nanguna sa ating seremonya kaninang umaga. Once again, to all of you, good morning, magandang umaga, mwa-mwa, chup-chup. Nakapag-move on na po ba kayo sa kasalan ng taon? Deal or no deal? Hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin po ang kasal ni Governor Dodo. Ako po, I for one, ay hindi pa po nakaka-get over sa nangyari noong isang linggo or last flag raising ceremony, kung saan biglang bumuhos ang malakas na ulan noong inalaala at kinilala at ipinagdasal natin si Ma'am Gina. Ang totoo po niyan ay hindi ko po agad namalayan na umuulan na pala nung ako ay nagbibigay ng mensahe sa entablado o sa harapan po ninyo. From where I was standing on stage, at dahil sa laki ng ating dream zone, hindi ko po narinig o nakita agad na biglang bumuhos ang ulan. Sa katunayan, nung una, akala ko po ay may nabanggit o nabigkas akong mali sapagkat kayo ay biglang nag-ingay o naging maingay sa ating bulwagan. Akala ko din po na may nangyari sa bahagi ng ating paradahan. Di na lang po malapit sa Pitikaw or sa may Christmas tree po natin, sapagkat bigla kayong lumingon sa aking kaliwa, sa inyong kanan, doon sa ating open area. Sakto pa naman, nung binanggit ko ang pangalan ni Attorney Gina, ay sabay buhos ang ulan at halos tumigil din matapos ang ating palatuntunan. Ano pa man ang inyong iniisip o anuman ang inyong palagay, para sa akin, ang pag-ulan ay laging biyaya galing sa langit. Biyaya din naman ang pag-ulan. For me, those were tears from heaven. I think and I believe those were tears of joy from the heavens. Because perhaps there is acceptance, peace, closure, and true love. Love, love, love. And speaking of Governor Dodo and his wedding, hanggang ngayon, napag-uusapan pa rin po yung itinuring wedding of the year, kasalan sa lalawigan. The truth is, after their wedding, I received a call from ABS-CBN sa programa ni Alvin El Chico at ni Miss Doris Begornia, kung kilala niyo po sila. Naganap sila ng isang bisita na dumalo sa kasal ni Gov Dodo at isang taong nakasaksi ng kasalan. At nung ako'y na-interview, marami po ang nag-comments o nagbigay ng comment sa kanilang palatuntunan. At ang karamihan ay tila humuhugot ng inspirasyon mula sa ama ng ating probinsya, Governor Dodo Mandanas, na walang pinipiling edad ang pag-ibig. Na kahit ikaw ay senior citizen, pangunahing mamamayan, ay may pag-asa pa na umibig muli. On the other hand, on the way here to the Capitol, ako'y nakikinig din sa radyo, AM station ng GMA7, ang DZBB. At pinag-uusapan ng mga host or commentators,
if I'm not mistaken, Joel Reyes Zobel, nung umaga, na maraming kababaihan, batang babae, ang inspired, hindi lang kay Gov Dodo, kung hindi lalo higit kay Attorney Angelica Chua Mandanas. Dahil ipinakita at pinanindigan daw ni Attorney Chua na pwede na pala, na hindi na tabu, na binuksan niya ang kamalayan at isipan. Ganun din, siguro, ang puso ng mga tao, lalo higit ng babae, na maaaring magkajowa na halos kasing edad ng inyong magulang. Sa katunayan, nakatanggap pa nga po ako ng tawag mula sa isang kaibigan who is based in Manila, medyo sosyal, nakatira pa nga sa Rockwell, Makati. At she is in her mid-30s. At ang sinabi sa akin, Vice, may lolo ka ba? May lolong mayaman na pwede mong ipakilala sa akin. Sa loob-loob ko, bakit pa kailangan maghanap ng may edad? Binata din naman si Vice Governor Leviste. Anyway, kidding aside, every time I go from one place to another, tuwing ako ay dumadalo sa mga programa sa loob at labas ng ating lalawigan, hanggang ngayon, ang unang binabanggit sa akin ay ang memorable kiss, ang trending na halik ni Governor Dodo Mandanas. In fact, yesterday, I attended a wedding. At kaibigan ko po yung groom. At ang laging binabanggit sa akin ng kanyang mga panauhin at mga bisita ay ang trending kiss ni Governor Dodo. Na tila kinakantsaw ang aking kaibigan o yung ikakasal kung sa daw ay nag-practice na ng Mandanas kiss. And true enough, nung binanggit ng pare, ng celebrant, that you may kiss the bride, parang ginaya niya rin ang paghalik at ang pagtilt ng ulo ng ating Governor Dodo. Ang balita ko po, sa kanilang honeymoon, ay maligayang maligaya at batang-bata. Fresh na fresh at masaya ang ating governor. As I've said last week, he deserves it anyway. And speaking of rain, pag-ulan, kanina binanggit ko po yung ating naranasan noong isang linggo. Bigla ko rin po naisip na ang panahon ay parang mentalidad o di kaya buhay ng isang tao. Ano yung sinasabi ni Kuya Kim lagi sa pagtatapos ng kanyang pag-ulat sa panahon? Ang buhay ay weather laang. For several months, 2 or 3 months, we all experience scorching heat wave, kung tawagin ng iba. At ang marami kundi man lahat sa atin, siksik, liglig, at umaapaw ang ating kahilingan at panalangin ng pag-ulan. At itong mga nagdaang araw, especially during the weekend, nakaranas tayo hindi lang ng isa, baka mahigit pa sa 2 beses na malakas na pag-ulan. At least sa amin, sa lungsod ng Lipa. At hindi lang paambon-ambon, biglang bumuhos ang ulan mula sa kalangitan. At ang unang reaksyon ng aking mga kasama ay reklamo agad dahil sa biglaang pagbaha. So minsan, hindi mo maisip
kung ano ba talaga ang gusto ng tao. Kapag mainit, humihiling ng pag-ulan. At kapag umuulan, humihingi ng magandang panahon. Tila ang panahon ay parang tao din pala. Lalo na kung ikukumpara sa isang Batanggenyo. Maligalig din pala. Anyway, it's good that our land, ang ating lupa, ay nababasa na muli. At medyo lumalamig na po ang panahon. Na nung tag-init, ang inaalala, lalo higit ng ating mga kasama sa PHO, tama-tama sila po ang host for this week ng ating flag raising ceremony, ay diarrhea sa init ng panahon. Susceptible sa mabilis na pagpanis ng mga pagkain. Ngayon naman, nasasalubungin po natin ang La Nina. Ang pinaka-iniingatan naman natin ay ang dengue. So sana po ito'y magsilbing paalala na mag-ingat pa rin sa ating, para po sa ating mga anak, dahil hindi po biro ang maging dengue patient. I've experienced it once in my life nung kasagsagan ng COVID-19. Akala ko nga po ay coronavirus ang tumama sa akin. Subalit, mas malupit pa pala ang sakit ng dengue. Correct me if I'm wrong, doktora, nurses, nung unang panahon, ang tawag sa dengue ay bone breaker disease. Talagang hindi ka makakatayo, pati na rin ang kumain ng maayos. Kahit nga yung cheeseburger ng McDonald's na napakadali at masarap kainin, hindi ko makain para lamang uminom ng aking gamot. So I hope you do not experience this. I hope it does not happen to you. Tama-tama, tayo po ay nagpapaganap ng maraming tupad programs sa buong lalawigan ng Batangas. At bahagi ng tulong pinansyal para sa mga displaced and disadvantaged workers sa iba't ibang bahagi ng ating probinsya ay ang kanilang paglinis sa ating mga lansangan. Dati nga, nung ako'y totoy pa, voluntaryo ang paglinis. Naalala ko po yung kataga o karatulang, tapat mo, linis mo. And we do that voluntarily, na walang inaasahan na allowance o ayuda mula sa ating magulang kahit sa ating pamahalaan. Pero mapalad po ang ating mga kababayan sa mga panahon na ito. Dahil ang ating national government ay nag-i-implement, nagpapatupad ng tupad kung saan ang karamihan ng ginagawa nila, tulad ng aking sinabi kanina, ay ang paglinis ng ating lansangan at kapaligiran. Ganon din ang pagprotekta ng ating kalikasan, environmental protection. And speaking of tupad, the Office of the Vice Governor, together with my son, Vice Mayor Ronin Leviste, are very fortunate, mapalad, sapagkat kami po ay nakakatanggap ng tupad allocation mula sa Department of Labor and Employment or National Government sa pamamagitan ng aming tiya, ng kanyang lola, na si Senadora Loren Legarda. Isang Batanggenya, sapagkat ang kanyang napakasalan ay isang Batanggenyo, ang dating gobernador Tony Leviste.
Itong mga nagdaang araw, linggo at buwan, nakapagbigay na po kami ng 12 o nakapag-release na po ng tupad sa 12 lungsod at mga bayan. At sa mga darating na araw at linggo, in the coming days, including this week, we will be releasing tupad allocation from the office of Senator Loren Legarda to 22 other cities and municipalities amounting to almost 30 million pesos. At hindi lang po yan. Pinangako po ng DOLE at ng office tanggapan ni Senator Loren Legarda na matapos agad ang allocation na ito, magkakaroon po tayo ng second round of tupad allocations or release amounting to more than 20 million pesos. Ang ilan po sa mga kaganapang ito o larawan ay makikita po ninyo sa inyong harapan. Bagaman wala po dito si Senator Loren Legarda at napakalaki po ng kanyang naitutulong sa ating mga kababayan, lalo higit sa lubos na nangangailangan sa ating lipunan, palakpakan naman po natin ang ating kababayan, Senator Loren Legarda. And at this juncture, ngayong araw, tulad po ng mga nagdaang flag raising ceremony, ang inyong lingkod ay nag-iimbita ng isang bisita, tagapagsalita. Our guest speaker for today is no stranger to me and my family. Siya po ay ang aking pinsan. Pinsan buo sapagkat ang aming ama o mga tatay ay kambal. Siya po ay bunsong anak ng dating gobernador ng Batangas, Jose Antonio Leviste, kung saan po ako ipinangalanan ng aking ama o ipinangalan ng aking ama. Ako po ay Jose Antonio II. Siya po ang founder ng Solar Philippines, isa sa mga pioneers at pinakamalaki na alternative energy provider, hindi lang sa Batangas, manapay sa buong Pilipinas. Kamakailan, siya po ang naging pangalawang pinakamalaki na investor o may-ari ng ABS-CBN Broadcasting Network. And just last week, itong nagdaang linggo, he acquired more than 70% of Central Azacurera Don Pedro or CADP in Nasugbu. Ako'y hanga sa kanya, hindi dahil siya ay aking pinsan, pero matik po yun. Siyempre, pinagmamalaki po siya ng aming pamilya. Kung hindi, ang lahat ng ito na aking nabanggit kani-kanina laang ay kanyang nakamit sa napakamurang edad. He is only 31 years old and is the second biggest owner of the largest media network of the country and the largest sugar refinery not only in Batangas but in the entire country. Sabi ko sa kanya nung weekend, Mami Abel, pagbigyan mo ako na irereto kita sa Maid of Honor ni Governor Dodo at Attorney Angelica Chua, sapagkat halos magkaedad po sila. Tama-tama ang binanggit ni Dr. Chua, ang kapatid ni Mrs. Mandanas, na siya ay single and ready to mingle. And for your information, mga kapamilya at kasama ko sa Kapitolyo, ang aking pinsan
ay single and ready to mingle. Without further ado, ladies and gentlemen, mga kasama, samahan niyo po akong palakpakan po natin, Mr. Leandro Lian Legarda Leviste. Magandang umaga po sa inyong lahat. At maraming salamat po, Vice Governor. Tama po siya, ako po ay single pero baka hindi po ready to mingle. Dahil marami pa tayong trabaho na kailangan gawin at marami pang mga proyekto na kailangan tapusin dito po sa lalawigan ng Batangas. Unang-una po, gusto ko pong pasalamatan ang lalawigan ng Batangas dahil sa nakaraang eleksyon, pinili ninyo po ang aking ina na maging #1 senator. Maraming salamat po. At nagpapasalamat din po ako sa lahat ng suporta ng lalawigan ng Batangas sa pamilyang Leviste mula sa panahon ni Governor Sonoy Leviste hanggang sa panahon ng aking ama, former Governor Antonio Leviste, at ng ating kasulukuyang Vice Governor, Mark Leviste, and Vice Mayor Ronen Leviste. Maraming salamat po. Malaking pribilehiyo na makaharap po sa inyo ngayon bilang isang pribadong mamamayan. Dahil hindi tulad po ng aking ina, ama, pinsan at pamangkin, ako po ay hindi politiko. Dahil ako po ay mahiyain. Kaya nag-focus po ako sa negosyo kung saan nakikita ko po na malaki din po ang maipaglilingkod sa pribadong sektor. Sinimulan ko po ang aking kumpanya, Solar Philippines, noong 2013, nung pinaplano pa lang po namin ang pinakamalaking solar power plant sa Batangas, ang Calatagan Solar Farm, na ito po ay binuksan ni Pangulong Aquino noong Marso 2016. Pagkatapos nito, nag-develop po kami ng isa pang solar power plant sa Tanawan, Batangas, kung saan pumasok bilang partner namin si Ginoong Enrique Razon, na ito po ay patapos na po ng construction sa Barangay Malaking Pulo, Tanawan. At pagkatapos nito, nagtayo po kami ng unang Filipino solar panel factory sa First Philippine Industrial Park, Santo Tomas, Batangas, kung saan si Pangulong Duterte naman po ang nag-inaugurate. At dito po sa aming karanasan sa export manufacturing, nasaksihan namin ang hirap ng pag-compete mula sa Pilipinas sa ibang bansa dahil sa mahal na presyo ng kuryente at transportasyon. Kaya gumawa din po kami ng isang solar power plant, ang pinakamalaki at that time sa Pilipinas, na may pinakamurang presyo ng kuryente, 3 piso per kilowatt hour po lamang. Yun po ay nasa isang lugar na kasunod ng Batangas, ay napaka-espesyal sa pamilyang Leviste. Ito po ang solar power plant sa Concepcion, Tarlac, ang hometown ni Chris Aquino. Ito po ay patunay na kasunod ng Batangas, ang Tarlac ay napaka-espesyal sa puso po ng mga Leviste. Pagkatapos naman po, nagbuo kami ng 3,000 hektarya sa Nueva Ecija, kung saan malawak ang bakanting lupa at malapit sa Maynila
para mag-supply sa Meralco. At dahil binigyan ng Meralco kami ng kontrata para sa supply nito, ito pong proyekto sa Nueva Ecija ay naging pinakamalaking contracted solar project, kung hindi lang po sa Southeast Asia, kung hindi sa buong mundo. Ang Meralco po ay pumasok na sa paggagawa ng project na ito bilang partner namin sa aming solar company. At ang focus ko po ay hindi na sa ibang mga proyekto sa ibang mga lugar na ito, kung hindi sa mga bagong proyekto. Gamit po ng nakuha namin sa pagbenta ng shares sa Nueva Ecija and Tarlac solar projects namin, ang proceeds na ito po ay inilalagay namin dito po sa Batangas. Tulad po ng nabanggit ni Vice Governor, sa nakaraang mga araw lang po kami ay nakapagperma ng preliminary term sheet agreement kasama ni Ginoong Manuel V. Pangilinan na chairman ng Meralco para sa pagbili ng kumpanya na may-ari ng Central Azucarera Don Pedro sa Nasugbu, Batangas. Ang plano po namin dito ay maibalik ang dami ng mga trabaho na nawalan dahil sa pagsarado ng CADP dahil sa hirap ng merkado ng asukal. Ngunit, naniniwala po kami na pwedeng mas maganda pa ang mga trabaho na makakabalik sa Nasugbu, Batangas at sana mas dadami pa. Dahil sa ngayon po, tingin po namin, ang potensyal ng ekonomiya ng Nasugbu ay hindi na lang po lamang sa asukal, kung hindi sa mga industrial estate, kung saan ang mga dayuhang investor ay pwedeng gumawa ng mga pabrika at mag-employ ng libo-libong mga Pilipino katulad po ng meron na sa First Philippine Industrial Park, sa Lima Industrial Estate at sa Light Industry Science Park dito po sa kabilang banda ng Batangas. Naniniwala po kami na yung ehemplo ng Central Azucarera Don Pedro ay analohiya para sa buong lalawigan ng Batangas. Itong Central Azucarera Don Pedro po ay dating pinakamalaking employer sa ika-unang distrito at libo-libo pong tao ang umasa dito para sa kanilang hanap buhay. Ngunit sa nakaraang taon, nung nagsarado po ang Azucarera, marami po ang nawalan ng pag-asa dahil sa tingin po ng iba, napakahirap na maibalik ang mga trabaho. Ngunit nakita po natin ang napakalaking potensyal na ito, hindi lamang sa lumang paggawa ng mga trabaho, kung hindi sa bagong industriya. At umaasa po kami na it can come back bigger and better, just like Batangas can likewise develop to become greater than ever before. Kung titignan po natin ang pag-unlad ng isang bansa sa konteksto ng kasaysayan, nakikita po natin na marami pang maaring mga mangyayari, lalo na sa mga bansa na bago pa o mas maiksi pa lang ang kasaysayan. Ang Pilipinas po ay may napakaiksi pa lang pong kasaysayan. Halos 500 taon po lamang ang nakalipas pa lang mula sa panahon ni Lapu-Lapu. At mahigit 100 taon po lamang ang nakalipas mula sa panahon ni Jose Rizal. Ngunit kumpara sa kasaysayan ng mga ancient civilization na libo-libo ang taon, ang Pilipinas ay parang blank slate o sinasabi pong tabula rasa.
Marami din pong mga ehemplo sa nakaraang kasaysayan na ang mga bansa na nung simula ay hindi kasing laki o lakas o maginhawa sa iba ay nanguna sa mga mas malaking bansa. Nung panahon po ng ancient Greece, panahon ni Socrates at Aristotle, ang Roma ay bukid pa lang. Ngunit, nung panahon ni Julius Caesar at Jesus Christ, ang Rome, ang sentro, at ang Greece ay probinsya na lang. Likewise, nung panahon ni George Washington, ang mga taga-England ay bumiyahe sa Amerika na noon ay kagubatan lang, pero sa ngayon, ang Amerika ang pinakamaginhawang bansa sa buong mundo. Ito po ay isang punto kung bakit, maski ang Pilipinas sa ngayon ay isa sa huli na sa development ng ating ekonomiya sa Asia, ay maari pang bumalik sa kanyang dating pwesto bilang isa sa pinakamaunlad na ekonomiya sa Asia. Isang magandang factor po dito ay ang ating location, na kaya din po maraming mga dayuhang investor gustong pumasok sa Pilipinas at maaring sabihin, pinakamarami sa kanila ang gustong pumasok dito po sa lalawigan ng Batangas. Kung ang ekonomiya ng ating bansa ay tignan natin in terms of gross domestic product, nasa mga $400 billion o 24 trillion pesos per year. Per capita o kada tao, ito po ay $3,500 o 200,000 pesos per year. Kumpara natin po ito sa Malaysia na halos 4 times ang GDP per capita, o Singapore na mahigit 20 times ang GDP per capita. Ang ibig sabihin po, kung ang Pilipinas ay makahabol sa yaman ng ating mga katabing bansa, ay 4 o 20 beses pa ang pwedeng ikayayaman ng Pilipinas. At kung tignan po natin ang mga Pilipino, pag nasa ibang bansa sila, daig pa nila ang mga taga Malaysia o Singapore. Basta sila ay nasa isang magandang sistema at kapaligiran. Kaya naniniwala po tayo na ang isang asset pa ng Pilipinas, ang galing ng mga tao. Meron na po tayong magandang location, meron pa tayong mga magagaling na tao. Ang kulang na lang po ang magandang sistema at ang isang progresibong pamahalaan. Kaya napakahalaga po ang trabaho ng mga tao po dito sa Kapitolyo ng Batangas, ng ating provincial board, ang ating mga public officials. Dahil nasa ating pamahalaan po nakasalalay ang pag-unlad ng buong bansang Pilipinas. Naniniwala po ako na kung ang ekonomiya ng ating bansa ay pwede pang lumaki, tulad po ng ehemplo ng Malaysia at Singapore, 4 o 20 beses sa loob ng isang henerasyon, ang paglaki ng ekonomiya na ito ay hindi gaganapin sa Maynila. Dahil 3 po ang magandang harbor ng Pilipinas: Maynila, Subic, at Batangas. Ang Maynila po ay masikip na dahil sa dami ng tao at hindi magandang urban planning. Kaya marami pong traffic kasi patong-patong po ang mga gusali na hindi maayos po ang paglatag. At ang Subic naman po ay masikip din dahil sa paligid ng magandang harbor ay puro bundok. Sa 3 ito, isa lang ang may magandang harbor, magandang lupa, at pinakamagaling na mga tao. Ito po ang lalawigan ng Batangas. Kaya po sa nakaraang mga buwan, marami na rin pong mga infrastructure projects na inanunsyo para sa ating lalawigan. Isa po dito, ang Cavite-Batangas Expressway
ng San Miguel at Metro Pacific Investments Corporation, kung saan nagsama ang dalawang napakalaking kumpanya para ang Western Batangas ay maging konektado na sa Cavite at sa Maynila at sa Batangas City at Bawan sa toll road na wala na pong traffic. Isang mas bago pang announcement, ang pagtatayo ng International Seaport sa Bawan, Batangas na maging pinakamalaking port sa Pilipinas kasunod ng Maynila, na baka ito po ang isa pang magiging catalyst para sa industrialization ng Batangas Province. Ang FPIP at Lima Industrial Estate ay marami na pong mga pabrika na nakatayo, pero baka ay mapupuno na rin dahil sa ganda ng mga transportation projects na ito. Kaya sa tingin ko po, marami pang kailangan na gawing mga location para ang mga foreign investors ay pwedeng gumawa ng mga industrial developments dito sa Batangas. At ito po ang pangarap natin para sa Western Batangas, na siya po ay hindi lang humabol, kung hindi lumampas sa level ng development ng Batangas, at ang Batangas ay lumampas sa development hindi lang po ng ating mga katabing lalawigan sa Calabarzon, kung hindi lumampas sa Maynila pa. Dahil nga po, kung titignan natin ang kasaysayan, yung mga dating bukid ay naging lungsod at yung mga dating probinsya ay naging kapitolyo. Kung ang Pilipinas ay lalaki ang ating ekonomiya ng ilang beses pa, ang paglaki na yan ay, sa tingin ko po, hindi gaganapin sa Metro Manila kung hindi po sa Metro Batangas. Tayo po ay napakaswerte bilang mga Batanggenyo. Ang ibang mga probinsya, marami din mga magagaling na tao, pero hindi po biniyayaan ng ganitong kagandang location. Hindi po porket tayo po ay Batanggenyo, tayo ay biased. Tanungin niyo po yung mga eksperto, pinakamagandang lugar sa Pilipinas para sa development ang Batangas. At ito po ang importansya ng trabaho ng mga nasa Capitol ng Batangas. Dahil nasa inyo po ang factor kung ang mga potential na ito ay matutupad. Sa napakaganda po ng trabaho at pangangalakad ng ating lokal na pamahalaan, sa marami pong mga magagandang polisiya, ako po ay naniniwala na mangyayari po ang mga posibilidad ng pagganda ng ekonomiya ng Batangas. Kaya po kami sa pribadong sektor ay nandito para sumuporta sa kung anuman pong mga polisiya na gugustuhin ng probinsya ng Batangas para gumanda ang kalidad ng buhay ng ating mga mamamayan. Ulit po, maraming salamat sa inyong suporta at I am looking forward po to working together para sa pag-unlad ng Batangas. Maraming salamat po. Muli, maraming salamat po. And again, may we invite our Acting Governor Honorable Mark Leviste dito po sa ating entablado upang formal na igawad ang token of appreciation sa ating panauhin ngayong umaga. Also, sasamahan din po ang ating Acting Governor ng ating mga sangguniang panaliligan members sa pamumuno po ng ating Acting Vice Governor, Senior Board Member Mampalia Pudalina Arnaz. Ganyan din po ang ating Provincial Administrator, Sir Wilfredo Racelis, and our Chief of Staff, Mampalia Isabel Diaz. And also our Honorable Ian Vice Mayor Ronnie dito po sa ating entablado.
again, may we call back here upstage our guest ngayong umaga. Palakpakan po natin, Mr. Leandro Licorda Leviste. Maraming salamat po. Muli ating po nakasama the son of Senator Loren Licorda and Governor Tony Leviste, the CEO and founder of Solar Philippines. Again, palakpakan po natin Mr. Leandro Licorda Leviste. Maraming salamat po, sir, for gracing us with your presence ngayong Monday morning. Alright. At muli, iyan na po naging kabuuan ng ating programa ngayong